Ako, hindi maganda itong nangyari. Sana ay talagang maayos na. Isipin mo yung NBI director na napakalaki ng trabaho at may gagawang tulong para ho sa mga investigasyon at paghahanap ng katarungan ng iba-ibang sektor. Nag-resign, irrevocable pa. Pagkatapos yung PNP Director General na si General Torre ay pinigilan pa ng ombudsman sa kanyang ginawang pag-reshuffle sa lahat ng mga opisyalis ng PNP sa buong bansa. Hindi lang pinigilan, pinababalik pa yung kanyang mga itinalaga. Ibig sabihin, yung reshuffle na kanyang ginawa, hindi inaproban, kinontra pa ng NAPOLCOM na under naman ng Department of Interior and Local Government dahil ang chairman ng NAPOLCOM, nabanggit ko na dati, banggitin ko ulit, ay walang iba kung hindi yung Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government. So, merong demoralization sa NBI dahil nag-resign, irrevocable, si Director Santiago. At yung reshuffle at focus ng PNP under General Torre na ayusin ang PNP nationwide ay napigilan din dahil nga ho sa tinutulan ng NAPOLCOM ang kanyang ginagawa na pagpapalit ng mga bagong opisyal, regional, provincial director at iba pang posisyon sa headquarters ng PNP sa Campo Crame. Kasi po napakalawak ng reshuffle na ginawa ni General Torre. Pero kinontra at pinababalik ng NAPOLCOM. Antindi po ng demoralization yan. Kung ikaw yung itinalaga na bagong regional director, paano ka ngayon pong pupokus ay kinukontra ng DLG, pinare-recall kayo? Kung kayo naman yung naapektuhan sa reshuffle, ibig sabihin na-demote ka o natanggal ka sa pwesto, paano ka naman magtatrabaho ngayon kung saan ka inilagay? Ay ang iyong panghahawakan ngayon ay yung pagkontra ng NAPOLCOM sa ginawa ng PNP. At ikaw naman, PNP Director General, paano naman ang magagawa niya kung yung kanyang itinilagang taong pinagkakatiwalaan ay ayaw pala ng NAPOLCOM, ng DILG? Antindi po ng epekto niyan. Ramdam ko yan, alam niyo, ang tagal kong police reporter at NBI reporter nung araw. Diyan ako nagsimula eh. Hindi naman sa pagyabang pagka ikaw ay media nag-umpisa dyan sa pagiging reporter sa police at saka sa NBI kasi investigative reporting ang malalaman mo dyan. Kasi dyan walang press release halos. Talagang ikaw ay aktual na kukuha ng balita dun sa crime scene kung mayroong operation ng police at NBI. Pinagdaanan ko ng ilang taon yan. At meron, kaya alam ko ang damdamin ng police at ng NBI kapag huminangyayari sa itaas, minangyayari sa kanilang mga superior. Yun na lang pong pagre-resign, irrevocable, sumuko, ayaw na, hindi na kayang pigilan ng Pangulo yan kasi irrevocable. Ang ibig sabihin, ayaw na ni Director Santiago hawakan ang NBI, ayaw na niyang magtrabaho bilang Director ng NBI. Ang tindi ng epekto niya sa mga agent at sa mga ongoing na kaso. Kaya dapat lagyan kaagad ng bagong Director at itaas muli, ibalik yung moral na bumaba sa lahat ng ahente ng NBI. At dito naman sa PNP na napakalaki ng trabaho to serve and protect nationwide. Actually, parehong nationwide ang galaw ng NBI at ng police. Isang peace and order ang galaw ng PNP at investigation. Ito naman napakataas ng level ng NBI sa lahat ng mga malalaking kaso sa kanila yan. Pati nga malilit na kaso sa kanila rin dinadala. So, hindi biro itong nangyayaring ito. Ang laki ng problema ni Pangulong Marcos kaya ating tulungan. May problema na nga sa graft in corruption. May problema nga sa West Philippine Sea na tayo patuloy na inaagaw at pinubuli ng China. Hindi lang Coast Guard ng China ang nandyan sa West Philippine Sea. Mga aircraft na ng China. Mga warship na ng People's Liberation Army ang nababangga at nakikita dyan sa West Philippine Sea. Problema yan ng Pangulo, hindi ba? So nagdugtong-dugtong na, nagpatong-patong na. Korupsyon, West Philippine Sea issue, problema sa ekonomiya, problema sa ayuda, problema sa flooding, problema sa PNP at NBI. Grabe, hindi biro. Alam niyo, hindi ko alam kung pwede kong sabihin ito, pero sasabihin ko na. Marami akong inside story dahil marami po akong nakakausap ng mga taga-gobyerno.
At yan ang dahilan kung bakit ako hindi sumama sa gobyerno. Nandyan ako sa gobyerno, talent lang ako sa PTV4 at Radyo Pilipinas. Hindi ako empleyado ng gobyerno kasi kung empleyado ako ng gobyerno, hindi ko mapipenetrate. Hindi ko makakausap, hindi ako re-respeto ng ibang opisyal ng gobyerno kung ako'y empleyado kasi magkakaibang level yan. Pero dahil hindi ako empleyado, dahil ako ay nasa media, dahil political blogger ako, pinagkakatiwalaan nila ako. Yung mga inside story, ang titindi. Di ba sinabi ko na isang araw, mayroong power struggle, mayroong bungguan sa loob ng gobyerno. At ito, nangyayari na. Ayaw ko lang pangunahan, di ba sinabi ko sa inyo, Mr. President, do something bago mahuli ang lahat. Ilang linggo, buwan na siguro tinatapik ko na yan. Nagagalit na nga sa akin yung mga Marcos Loyalist, bakit ko daw pinangunahan ng Pangulo? Hindi ko pinangunahan. Pinakikiusapan ko lang. Do something, gawin mo na Mr. President. Ang aksyon na dapat gawin mo bilang Pangulo. Hindi pwedeng hindi mo gawin. Ayan na. Sabi ko nga bago mahuli ang lahat. O ano nangyari? Ito na. Siya na'y nakadiscover ng korupsyon. Isa yan sa sinasabi ko, matindi ang korupsyon. Nadiscover na niya. Ito na. Pumutok na yung PNP. Between NAPOLCOM, DILG at PNP. Nagbanggaan na sila. Ito na, NBI hindi nakatiis, nag-resign na. Irrevocable pa. Ilan lang ito sa mga inside story na ayaw kong pangunahan noon, kundi laging aking panawagan, Mr. President, ipakita mo na ang tapang. Mr. President, ikaw ang lahat, merong authority, gawin mo na ang lahat. Di ba laging yan ang sinasabi ko? Hindi po ako nagkulang ng pakiusap at panawagan sa Pangulo. Balikan nyo ang aking maraming topic at video na dito sa aking mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV. Ilang beses na po akong nanawagan. Nagagalit na nga sa akin yung ibang supporters, bakit ko daw ginagawa. Pero supporters ako, may paninindigan ako, Pilipino ako, may pagmamahal sa ating bansa. At yung mga inside story na kukuha ko mula sa mga gabinete, mga tagaloob mismo ng palasyo ng Malacanang at sa labas ng Malacanang, yun ang aking pinagbabasihan. Kaya lagi ako may panawagan at may siguro warning na rin. O hindi nakikinig, binaliwala nila, ito naputukan na. Itong korupsyon na ito, matagal ko na sinasabi ito. Itong nangyayari sa PNP ngayon, DILG, kasama yan sa mga inside story na nakuha ko. Ayaw kong pangunahan, nangyari na yan. O ngayon, ang NBI. Meron ding matinding intriga dyan sa NBI. Between politician, may influensya tao at NBI. Hindi na nakayanan ni General Santiago, ni Director Santiago, nag-resign na. Meron pa po, mga kaibigan. Pero ayaw kong unahan ang Pangulo. Kasi lahat po ng aking nakukuha ring impormasyon, ipinaparating sa Pangulo. Nakakarating po sa Pangulo. Kaya nga merong intelligence and counterintelligence na bilyong-bilyong pondo ang Office of the President. Kailangan yun, mahalaga yun. Nakakarating sa Pangulo. May mga cabinet secretary nagbabanggaan na. May mga cabinet secretary nagsisiraan para tanggalin yung isa. Ito pa, bibigyan ko kayo ng tip na impormasyon bago ako magtapos. May problema si Pangulong Marcos kay Speaker Romualdez. Ayan ang tip ko sa inyo. Pero ayaw kong pangunahan. Ulitin ko, may problema ang Malacanang kay Speaker Romualdez. Kung ano yan, ayaw kong pangunahan. Darating ang araw, i-expose din yan ng Pangulo. Hindi siya makakatiis. Pero tip ko yan sa inyo. Pero hindi ko sasabihin kung ano. Kasi wala akong authority na i-expose yan. Alam ng Pangulo yun. Mr. President, again, do something for the Filipino people. Yan lang po muna. Please like and share. Subscribe and follow sa aking mga channel para malaman nyo yung mga inside story. Nagkakatotoo na.